Rod, ano naman yan pinagkakaabalahan mo dyan? Ang aga pa, sabi ko kay Romel na kasama ko dito sa flat at kasama ko rin sa aking trabaho bilang welder dito sa Saudi. Bago pre, batang-bata ang babae, mukhang walang karanasan, sabay pakita ng cellphone nito sa akin. Updated kasi ito sa lahat ng sex skandal. Sa katunayan, may GC pa ito na puro skandal ang laman, at kung sino ang may bago ay sinusend nila at lahat ay nakakapanood. Dahil na rin siguro sa kalagayan namin dito na malayo sa pamilya at asawa, ay ito na lang ang libangan namin, ang manood ng mga ganito sa online. Ako si Alan, 35 years old. Meron akong isang anak. Ang misis ko naman ay isang public school teacher. Kahit isa lang kasi ang anak namin ay nais ko pa rin naman na mabigyan sila ng maayos na buhay, kaya naman ang pagiging degree ang aking naisipan. Dahil kung dyan lang sa Pilipinas ay malamang tambay lang ako, lalo na hindi naman ako nakatapos ng college. At gusto ko rin ipakita sa mga magulang ng misis ko na hindi ako umaasa sa kanya, na tulad ng mga sinasabi nila. Teacher na kasi ang misis ko noon nang magpakasal kami, at ako naman ay pa-extra-extra lang ng tricycle, kaya ramdam ko talaga na hindi ako tanggap ng aking mga biyanan, kaya naman. Sa halos 10 taon ko dito sa Saudi ay 4 na beses lang ako umuwi. Ay iyon din siguro ang dahilan kung bakit isa lang ang anak namin. Sa bawat pag-uwi ko naman ay talagang sinusulit ko ang mga taon na wala ako sa piling ng aking asawa. Parang ang bilis lang ng araw, sa Lunes ay babalik ka na ng Saudi. Ito ang sabi ng misis ko nang huling uwi ko last year. Mabuti nga nakasingit ako sa kabila ng higpit ng restriction dahil sa COVID. Pero huling contract ko na ito. Tapusin ko lang tapos dito na ako at magnegosyo na tayo. Mahirap din kasi kung doon pa ako aabutin ng pagtanda, sabi ko pa sa misis ko, sige, ikaw ang bahala. Matipid na sagot nito sa akin. Hindi na kita mahahatid sa airport, may aasikasuhin kasi ako sa school, dagdag pa nito, na parang nagtaka na ako. Dahil bawat uwi ko ay nagbabakasyon din ito at talagang hinatid ako sa airport nito. At kung dati ay sabik na sabik ito sa pagdating ko, pero nang huling uwi ko ay parang nawala ang pananabik niya. Pero inunawa ko na lang ito dahil siguro ay maghahanda na sila sa pasukan dahil makalipas ang halos 2 taon na online class lang sila, kaya naman. Pagbalik ko ng Saudi ay balik ulit sa ganoong buhay, trabaho sa araw, pagdating gabi ay manood ng TV o kaya sa mga online. Minsan kachat ko misis ko at anak ko. Ganoon lang ang buhay ko dito na paulit-ulit. Dahil bawal ang alak dito, at kung meron man ay napakamahal, pero hindi ko rin ito sinubukan dahil sa takot ko rin na makulong at paghihinayang sa pera. Kaya nga ang mga for adults na sites lang ang madalas na libangan namin ni Romel, at ang is niya, na halos araw-araw ay may bagong upload. Kaya iyon na lang ang halos libangan namin dito sa pangulila sa mga asawa namin. Pero may isang araw na halos gumuho ang mundo ko, at magpahanggang sa ngayon ay dala-dala ko ang sama ng loob at halos hindi ako makapaniwala na magagawa ng misis ko iyon dahil alam ko na may pangalan siyang pinangangalagaan bilang guro. Pero dahil nandito ako sa Saudi ay wala akong magawa. Bro, tingnan mo, may bagong send sa ko. Ang puti ng babae, sa kaganda ng katawan, ang galing pa. Sabi ni Romel sa akin, habang nagbibihis kami para pumasok sa trabaho. Mamaya na, nagmamadali na tayo. O kaya isend mo sa akin para tingnan ko mamaya, sabi ko pa kay Romel. Kaya naman, naggayak na kami na umalis dahil narating na ang sundo namin. Habang nasa bus kami ay nakita ko nga nag-send si Romel sa akin, pero ayaw ko naman buksan at panoorin, lalo na may katabi pa akong ibang lahi. Kaya pinalipas ko muna, pagdating ng tanghali at pagkatapos namin kumain ay sinilip ko ang pinadala na video ni Romel. Sa umpisa pa lang ng video ay halos manlambot ang tuhod ko sa nakikita ko na video dahil sa galing ng babae sa pag-indayog nito at halos lunuki ng buo ang sa kapareha nito.
Pero imbis na matuwa ako at masiyahan ay galit at puot ang naramdaman ko. Hindi ako pwedeng magkamali dahil ang babae sa video ay ang misis ko. Ang asawa ko na iginagalang ko, hindi lang dahil sa propesyon niya, kundi dahil ina siya ng anak ko at misis ko siya. Tumutulo ang luha ko habang nakatingin ako sa cellphone. Bakit niya nagawa sa akin ito? Sa sobrang hirap ng kalagayan ko dito at pagtitiis, sila pala ay maligaya sa kandungan ng iba, at ang pinakamasakit pa nito ay sa loob ito ng kwarto namin nangyari. At hindi ako pwedeng magkamali na ginawa ang video pagkatapos na makaalis ako, dahil kitang-kita ko ang kalendaryo na idikit ko sa dingding namin at binilugan ko ang araw ng pagbalik ko ng Saudi. Oh, Brod, napanood mo na ba ang video? Ang galing, ang tibay ng babae. Ganda pa ng title, ang tibay ni Maam, di ba? Teacher daw kasi talaga yun. Sabi ni Romel, hindi ko pa nakita, mamaya ko na panoorin, sagot ko kay Romel dahil baka mahalata niya na umiiyak ako. Alam mo Brod, pag uwi ko ng Pilipinas, hahanapin ko iyon si Maam, at yung kalahating oras niya ay gagawin kong 1 oras hanggang magsawa siya. Dagdag pa ni Romel, na halos tumusok sa dibdib ko ang sakit. Mabuti na lang at hindi kilala ni Romel ang misis ko. Pag uwi ko ay agad ko na tinago ang mga picture ng misis ko na nakasabit sa flat namin at tinawagan ko rin ang misis ko tungkol doon, pero itinatanggi niya ito. Marahil ay hindi niya alam na may video pala dahil mukhang nasa may kisam ang kamera at ang lalaki lang ang nakakaalam. Kaya simula nang kumprontahin ko ang asawa ko tungkol doon sa video ay hindi na ako kinausap, maging sa messenger at gusto ko man sanang i-post online at isiwalat na mailalaki siya, pero alam ko na kasama ako sa kahihiyan na maidudulot nito dahil asawa ko siya at dala-dala niya ang apelyido ko. Kaya parang nagkaroon ako ng trauma sa mga video, lalo na galing kay Romel, dahil baka hindi lang isa ang skandal ni Mrs. Kaya kahit silit sa mga adult sites ay kinalimutan ko na, kaya sa ngayon ay naghihintay ako ng ilang buwan pa para makauwi at ang ebidensya na ito ang ihaharap ko sa kanya. Minsan nga ay sumagi sa isipan ko na tumalo na lang dito sa pinapasukan para matapos na ang paghihirap ko at stress kakaisip sa gagawin ko. Sana tulungan po ninyo ako kung ano ang legal na gagawin na hindi malalaman ng ibang tao at pag-uusapan. Kailangan pa ba na magdemanda ako o manahimik na lang at tanggapin kung ano ang sasabihin ng misis ko? Dahil napakalaking kahihiyan sa pamilya ko at pamilya ng asawa ko ito. Kuya Jay, sana makayanan ko pa ito at na makabalik pa ako ng buhay dyan sa Pilipinas. Matapos na makita at mapanood ko ang video ng misis ko habang matindi itong umaayuda sa kasama niya sa loob ng kwarto namin. Tila ba napakatagal sa akin ang ilang buwan na paghihintay para makabalik na ako ng Pilipinas. At sa loob ng mga buwan na iyon ay patuloy ko na kinikimkim ang galit at puot sa asawa ko, ay tila ba nawala na rin akong gana na magtrabaho. At ang nais ko lang ay makapaghiganti sa pagtataksil na ginawa ng asawa ko. Pero paano? Paano ko gagawin dahil malaking eskandalo ito kapag nalaman ng iba, at isa pa, baka maapektuhan ang anak ko lalo na ang pinapasukan ng anak ko na paaralan ay doon din nagtuturo ang misis ko at doon din kami nag-aral ng misis ko ng elementarya. Bakit mo nagawa sa akin na pagtaksilan mo ako? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkukulang na pala ako sa iyo? Ito ang mahinahon ko na tanong ng matsyempuhan ko ang misis ko na kausapin. At para kausapin ako ay hindi galit ang ipinakita ko. Bagkus ay may naiisip ako na gagawin para mapaamin siya sa kanyang kasalanan. Wala akong alam sa sinasabi mo, ito ang pagtanggi na sagot ng asawa ko. Sino ang nasa video na ito? Sabi ko pa sa kanya. I send ko sa iyo ang video para makita mo at mapanood, tapos sabihin mo sa akin na hindi ikaw iyon. Kaya matapos ang pag-uusap namin ay ipinadala ko sa messenger ng asawa ko ang mga video. Brod, may bago na naman ako, ito, sabay na pakita ni Romel sa akin.
Send mo na lang broad sa akin, sabi ko sa aking kasama sa trabaho. Parang nawalan na kasi ako ng gana na manood ng mga ganoon. Simula kasi nang makita ko ang video ng asawa ko ay puro pagsisisi na ang nasa isip ko. Habang kami pala ay masaya at fiesta ang mga mata sa panonood ng mga for adult na video. Ang hindi namin alam ay may sasaktan kaming tao, lalo na kapag kumalat ito, na iyo nga ang aking nararamdaman sa ngayon. Habang nag-uunahan ang mga kasama ko sa trabaho na panoorin ang video ni Mrs., ako naman ay lihim na nasasaktan at hindi makakibo dahil ayaw ko na malaman nila na kilala ko ang babaeng pinapanood nila. Kinagabihan nga ay ipinadala sa akin ni Romel ang bagong video, at ito ay lalong nakadagdag sa mga problema ko dahil bago na naman video ni Mrs. iyon at iba't ibang posisyon na naman. Ang lalaki naman ang umayuda, pero bago niya gawin iyon ay matinding pagmamaneho at pagsisid sa kailaliman ng dagat ang ginawa ng lalaki na tila ba may hinahanap ito sa loob na hindi maabot, na halos hindi malaman ng misis ko ang gagawin kung saan nila ipapaling ang kanyang ulo. Maging ang hiyaw nito ay dinig na dinig ko sa video na habang pinapanood ko ay parang bang may tumutusok na matulis na bagay sa dibdib ko. At sa pangalawang ulit ko na panonood ay doon ko na napagtanto na maaring ako rin ay may kasalanan kung bakit naghanap ng ibang putahe ang misis ko. Dahil base sa nakikita ko sa video at tumatagal ito ng halos 1 oras, na kahit kailan ay hindi ko nagawa sa asawa ko. Sorry, ito ang umiiyak na sabi ng misis ko sa akin nang ito mismo ang tumawag matapos ko na masend ang video niya. At doon niya napagtanto na totoo ang mga sinasabi ko at hindi na niya itinanggi ito. Bakit ba pumatol ka sa kanya? Hindi mo ba naisip na maaring malaman ito ng anak mo at kumalat ang video na magiging dahilan ng pagkakatanggal mo bilang guro at kahihiyaan na maidudulot nito sa pamilya mo? Sabi ko pa sa misis ko. Kaya nga nakikiusap ako sa iyo na maari bang pag-usapan natin ito. Nagsisi na ako at hindi ko naman sinasadya na gawin iyon. Nangulila lang ako sa iyo, sa mga yakap mo, sa mga pagkakataon na kailangan kita, sabi pa nito habang patuloy na umiiyak. Oh, sige, ikwento mo sa akin ang totoo kung paano mo nagawa ito para maniwala ako na hindi mo talaga sinasadya na pagtaksilan ako. Sabi ko pa sa misis ko na agad naman nag-umpisa ng kwento sa akin. Diba, ikaw mismo nagsabi sa akin na kumuha ako ng service na tricycle para hindi araw-araw ay namamasahe ako at ang anak natin. At ang kumpare mo na si Magno ang nagrekomenda sa akin kay Nognog. Noong una ay mahiyaan at hindi nagsasalita si Nognog dahil mukha raw akong mataray na teacher, pero kalaunan dahil sa araw-araw na siyang pumunta sa bahay ay nasanay na ito sa akin. Mabait din pala ito si Nonog kahit na maihalong African-American ang lahi niya. Noong unang alis mo papunta dyan sa Saudi ay nalungkot talaga ako ng husto, lalo na ang unang 3 buwan, kaya madalas ako na tumatawag-tawag sa iyo noon. Pero dahil kay Nonog ay kahit paano ay nalilibang ako. Palakwento kasi ito at panay ang jokes. Kaya naman minsan, lalo na sa gabi, dahil kami na ang huli na ihahatid niya, ay dito ko na pinapakain ng hapunan si Nonog bago siya umuwi na pinagpapasalamat naman niya. Kaya lang may isang hapon na sinundo niya ako sa school at inabutan kami ng malakas na ulan na kahit na nasa loob ako ng tricycle ay nabasa pa rin ako. Kaya naman pagdating sa bahay natin, pinapasok ko si Nonog at pinagbihis ko muna ng mga lumang damit mo para hindi ginawin at ako ay agad na rin nagbihis. Pero hanggang sa umabot ng 7:00 ng gabi ay hindi na tumila ang ulan dahil bagyo na pala iyon. Mabuti na lang ang anak natin ay nandoon kina mama dahil alam mo naman dito sa bahay kapag may bagyo at malakas na ulan ay binabaha. Kaya hindi ko muna pinauwi si Nonog para pagpatulong ako na magbuhat ng mga gamit kapag umabot na ang tubig sa loob ng bahay natin. Kaya nang umabot na nga ang tubig sa loob ay tinulungan nga ako ni Nonog,
lalo na nang matuklap ang bubong sa may kusina natin pero inagapan agad ni Nonog na hindi madamay ang iba. Kaya pareho kaming nabasa ng husto ng ulan. Pero nang makita ko si Nonog na nabasa ulit at naghubad ito ng damit at nakita ko ang mga muscle niya at abs sa katawan at doon ay naalala kita. Dahil halos 2 taon ka na noon na wala dito ay sabik na ako sa yakap ng isang lalaki kaya nang makita ako ni Nonog na nabasa na din at giniginaw ay niyakap niya ako. Sa umpisa ay tumatanggi ako dahil alam ko na masama at may asawa na ako. Pero magaling mag-drive si Nonog dahil napasunod niya ako. Sorry. Sorry talaga dahil natukso ako ng gabing iyon dahil sa pangulila ko sa iyo. Nasaktan na ako ng unang gawin sa akin ni Nonog iyon dahil kilala mo naman siya, 'di ba? Malaking tao, saka matangkad na namana niya sa kanyang amang Aegis Marinis. Pero dahil sasabik nga ako sa iyo, kahit masakit ay pinilit ko talaga at sinabi ko kay Nonog na okay lang kahit mapunit dahil maghihilom naman yan at sigurado saka bago ka pa bumalik ay tiyak na magaling na ang sugat at hindi mo na mahalata. Patawarin mo ako, nadala lang talaga ako sa labis na pagkamiss ko sa iyo. Ito ang patuloy na kwento sa akin ng misis ko at pagkukubinsi na hindi niya sinasadya. Bakit humantong sa maraming beses na nangyari ito? Tanong ko ulit sa misis ko. Kasi, hindi ko na matanggihan si Nonog. Napagaling niya, saka nasanay na ako sa bawat hatid sundo niya sa akin sa school at sa bawat hatid niya ay doon ko na siya pinapatulog sa bahay para siya muna ang magpaligaya sa akin habang wala ka pa. At hindi ko alam kung bakit lagi ko nang hinahanap-hanap si Nognog ay gumagaan ang pakiramdam ko. Talagang nasanay na ako sa kanya, sa lahat ng ginagawa niya na hindi mo naman kayang gawin. Gusto kong palagi akong inaangkin ni Nognog, iyan ang totoo. Napakalaking tulong sa akin bilang guro si Nognog dahil masaya at maaga akong magigising at inspirado sa bawat pagtuturo ko. Dahil alam ko mamaya ulit, pagsundo sa akin ni Nognog, ay tiyak na tatanggalin naman niya ang maghapon kung pagod sa trabaho. Patawarin mo ako pero yung video ay hindi ko alam. Hindi ko binigyan ng permiso ni Nognog na kumuha ng video habang nandito siya sa bahay at alam ko na hindi rin magagawa ni Nognog na mag-video at ikalat ito. Sorry talaga, pakiusap, sana ay maunawaan mo ako. May pagkukulang ka rin kasi, lalo nang huling uwi mo dahil hindi man lang ako nasiyahan sa ginawa mo. Kaya nga noong umaga na pumunta ako ng palengke pagkadating mo ay dumaan muna ako kina Nognog dahil nakulangan ako sa ginawa mo. Sabi pa sa kwento ng misis ko na habang nagsasalita ito ay patuloy ang luha ko. Ang sakit pa rin dahil kahit pala nandoon ako ay nakikipagkita pa rin kay Nognog. At parang lumalabas sa kwento niya na kasalanan ko pa dahil mag-a-abroad ako. Kaya naghanap siya ng kalinga ng iba na natagpuan niya sa tricycle driver. Ano-ano pa ba ang mga ginagawa ninyo ni Nognog? Tanong ko pa ulit sa misis ko. Ikukwento ko sa iyo lahat basta, wag ka lang magagalit sa akin at ikalat ang video dahil pareho natin kahihiyan iyon, kondisyon pa ng misis ko sa akin. Pero kung ang akala niya na madali lang niya akong mauto ay nagkakamali sila. Dahil habang nandito ako sa Saudi ay ito lang ang magagawa ko para mag-ipon ng mga ebidensya laban sa kanya. Dahil lahat ng usapan namin at kwento niya ay ni-record ko mula umpisa hanggang dulo. Sige, mamaya na naman ako magkwento dahil pupunta si Nognog mamaya. Kung gusto mo, magsiset ako ng camera para makita mo ang gagawin ni Nognog sa akin. Sabi pa nito na lalong nagpasama ng loob ko. Ang sakit isipin na mamaya lang ay magkasama sila ng negro. Pero kahit na masakit ay titiisin ko para makumpleto lang ang mga material na kailangan ko para sa pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Napanood ko nga ng live ang ginawa ng misis ko at ni Nognog dahil sa pagset nito ng camera para ipakita niya sa akin na talagang hindi niya sinasadya na mahulog ang loob nito kay Nognog. Sadya lang raw kasing magaling si Nognog at hindi ka talaga makakatanggi oras na matikman mo ito,
na sa palagay ko ay totoo nga. Pero kung akala ng misis ko na okay lang sa akin ang mga ginagawa niya, at pakiusap na huwag akong magalit kahit na daw may mapunit man sa kanya, dahil tiyak na raw na pagbalik ko ay hilom na ito. Pero para sa akin ay hindi basta punit ang nararamdaman ko, kundi wasak na wasak at nanliliit ang buong pagkatao ko. Hindi ko rin lubos may isip na ang pagiging mahinhin ng misis ko at disiplina na itinuturo nito, lalo na kapag pumapasok siya sa school ay halos kabaligtaran ito sa kanyang totoong buhay, dahil puro kaimoralan pala ang nasa kalooban nito. Pero kahit paano ay mabubuhayan ako ng loob dahil unti-unti ay sumasang-ayon sa akin ang aking plano. Lalo na nang pumayag na ang asawa ko na pagbakasyonin nito ang anak namin sa probinsya, dahil na rin sa suggestion ko. Para masolo rin nila ang bahay at walang istorbo sa kanila ni Nobnob. Kaya naman si Mrs. mismo ang nagsabi na doon muna niya patitirahin si Nobnog sa bahay ng 2 buwan. At sa loob ng buwan na iyon ay excited ng husto ang misis ko dahil tiyak raw na araw-arawin siya ni Nobnog na lalo pang nagpasaya sa misis ko. Samantalang ako ay sobrang lungkot ang nararamdaman at kailangan tibayan ko pa lalo ang dibdib ko. Kaya pinaaga ko rin ang takdang uwi ko ng Pilipinas dahil gusto ko sorpresahin ang misis ko ng mga ebidensyang naipon na hawak ko dito sa Saudi na magdadala sa kanila sa kulungan. Pero ayoko naman sa maeskandalong paraan dahil inaalala ko ang kahihiyan na maidudulot nito sa pamilya namin, lalo na iginagalang ang angka ng misis ko sa lugar nila dahil halos karamihan sa kanila. Ang mga profesional ay nagtuturo rin bilang mga guro. Ang misis ko lang naman ang may kasalanan sa akin pero ang pamilya niya at ibang tao ay wala. At gusto ko ipakita sa pamilya ng asawa ko na nagkamali sila sa paghusga sa akin na wala akong mabuting maidudulot sa anak nila dahil ang tunay talagang immoral ay ang anak nila. Brod, handang-handa ka na talaga sa pag-uwi, pero bakit napaaga yata? Sabi ni Romel. Hindi mo na ba hihintayin ang huling sweldo mo? Sayang naman yun. Saka dala mo na lahat ng gamit mo. Wala ka na ba talagang plano na bumalik pa? Mamimiss ka namin dito, sabi pa ni Romel sa akin dahil sa mga bagahe na nakita niya sa akin. Matagal-tagal na rin ako dito. Panahon na rin siguro para ang pamilya ko naman ang asikasuhin ko. Sagot ko kay Romel na kahit ang totoo ay wala naman na talaga akong babalikan na maayos na pamilya. Kaya habang nasasabi ko iyon ay napapatulo ang luha ko. Ito ba ang kapalit ng mahabang taon na sakripisyo ko sa ibang bansa para sa magandang kinabuksan ng pamilya ko? Ang pangarap ko na maayos na buhay sa kanila ay biglang maglalaho dahil sa pangangati ng katawan ng misis ko. Paring Magno, may papakiusap sana ako sa iyo. Ito ang sabi ko sa kumpare ko nang tawagan ko ito 1 linggo bago ako bumalik ng Pilipinas. Ano yun pre? Sabihin mo lang kung ano. Hindi pa naman ako humihindi sa iyo, sagot naman ito sa akin, kasi pare, mapapaaga ang uwi ko dyan. Dapat sa June pa pero nitong katapusan ng March ay babalik na ako. Gusto ko sana sorpresahin ang misis ko, at pwede ba na dyan muna ako sa iyo tumuloy pagdating ko? Ba pre, sagot agad ni paring Magno, pero pansin ko na parang nag-iba ang boses niya ay parang may alinlangan sa akin. Pare, sabihin mo lang para sunduin kita sa airport. Kaya lang pare, baka ikaw ang masorpresa pag uwi mo dito. Anong ibig mo sabihin pare? Alam mo pre, matagal ko na gustong itawag sa iyo ito, pero ayoko kasi na mag-isip ka ng kung ano-ano dyan dahil baka maapektuhan pa ang trabaho mo o baka kung ano ba magawa mo, sabi niya. Ano yun pre? Tanong ko pa dahil nag-alala agad ako na maaring may alam si paring Magno sa ginagawa ng misis ko. Pare si Mere kasi, may duda ako na may ginagawa na hindi maganda. Madalas ko nakikita na kasama ni Nobnog. Minsan parang doon pa sa bahay mo natutulog si Negro. Hindi ko lang makumpronta dahil wala akong katibayan at maging ang mga kapitbahay natin ay ganoon din ang hinala nila.
Sorry, pare, pero wala akong nagawa para pigilan ko sila, lalo na hindi na nga ako papasukin ni Mayor sa bahay ninyo. Kaya lahat kami dito ay puro duda at hinala, pero siguro naman ay hindi magagawa ni Mayor yun dahil may pinapangalagaan siyang pangalan niya bilang guro. Alam ko na mahal ka ni Mere, kaya sana lang mali ang aking hinala. Kaya pre, mas maigi nga na dito ka muna sa bahay pagdating mo para maobserbahan mo kung ano talaga ang ginagawa ni Mere at ni Nobnob. Sa narinig ko na kwento ni pare ay lalo akong nanghina. Kung alam lang sana nila at kung papasukin nila ang bahay ko, ay malalaman talaga nila ang totoo. Pero sa kabilang banda ay lumakas ang loob ko na magdemanda laban sa asawa ko dahil maaring kunin ko na testigo ang mga kapitbahay namin laban sa kanya. Pare, sino-sino pa ba ang may alam na may ginagawa ang misis ko na hindi maganda? Halos lahat dito pre, pero duda lang yun, wala kaming matibay na ebidensya. Kaya nga noong nakakapasok pa ako sa bahay ninyo ay naglagay ako ng kamera para sana ma-record ang mga ginagawa nila sa loob. Kaya lang, simula nang hindi na ako papasukin ni Mere at kumuha na ito ng bagong gumagawa ng internet sa inyo, ay hindi ko na rin nakuha pa ang kamera na nilagay na magsasabi sana ng totoo. Kaya nga nitong huling linggo nang ihatid ko ang anak mo ay doon lang ako ulit nakapasok, pero wala na ang kamera. Ang inaalala ko pare, baka may nasagap ang kamera na iyon sa mga ginagawa nila ni Nognog sa loob at palagay ko ay kinuha ng bagong nagkabit ng internet sa inyo. At ang masakit pa nito, baka i-upload sa social media at kumalat ito. May lalong nakahiya iyon, lalo na kung malaswa ang ginawa ni Mere sa kaninognog. Siguradong pagpepeestahan nila ang buhay mo pare, ay iyon ang ayaw ko na mangyari. Sa sinabi ni paring Magno ay napagtagpi-tagpi ko na ang lahat. Totoo nga na walang alam ang misis ko sa video na kumalat, at ang bagong kontraktor ng internet namin sa bahay ang maaring may gawa noon. Kaya imbis na misis ko lang ang aking pinaghahandaan na idemanda ay magdagdag pa ako ng mga tao dahil sa ginagawa nilang pagpapakalat ng video. Pero kung tutuusin naman ay malaking tulong sa akin ang video na kumalat dahil nalaman ko ito ng maaga, ang ginagawang pag-ayuda ni Nognog sa aking magandang asawa. Hello, kumusta? Anong ginagawa mo? Tanong ko sa chat sa misis ko. Nag-aayos lang ako ng lesson plan. Naiinip nga ako lalo na wala dito ang anak natin. Tapos si Nognog, mamaya pa darating yun ng gabi. Nagpapasada pa kasi ito ng tricycle. Pero naligo na ako para pagdating niya mamaya, sasampa na lang siya. Sabi pa ng misis ko na tila kampanting-kampante akong kinakausap na parang nakalimutan na niya na asawa niya ako. Pero di bale, sa sunod na buwan kapag malapit ka na umuwi ay hindi ko na papupuntahin si Nognog dito. At ikaw naman ang paghahandaan ko. Sabi pa sa chat nito na parang nakakaloko. Sa linggo dyan ba matutulog si Nognog? Dito ko na siya pinapatulog dahil nasanay na ako sa kanya na tuwing madaling araw ay umaarang ka ito sa akin, na siya talagang pinakagusto ko dahil na rin siguro sa stress ko sa pagtuturo. Kaya madalas na sumasakit ang ulo ko na parang binibiyak. Sabi niya, dahil naman sa sinabi ng misis ko ay sakto talaga sa pag-uwi ko. Ngayon ay sulitin mo na ang mga araw na kasama mo si Nognog. Dahil sunod araw ay sa city jail ka na matutulog, sa loob-loob ko pa habang kachat ko ang misis ko, pare, nakahanda na ang lahat. Nakontak ko na rin ang barangay at mga otoridad, ito ang bungad sa akin ni paring Magno nang sunduin ako nito sa airport. Habang nasa biyahe kami ay hindi ako mapakali at nag-alala ako sa posibleng mangyari mamaya at kahihinatnan ng gagawin ko, mga pulis kami. Ito ang sigaw ng mga kasama ko na mga pulis nang biglang sipain nito ang pinto ng bahay namin at sabay pasok sa kwarto. At sakto na abutan namin ang misis ko na wala itong saplot at mukhang katatapos lang na umayuda ni Negro. Anong ibig sabihin ito? Bakit kayo pumasok sa bahay ko? Wala kayong karapatan,
Ito pa ang sigaw na reaksyon ng misis ko nang makita nito ang mga tao sa paligid. Bakit? Ako ba ay walang karapatan dito? Biglang sabat ko. Kaya ang kanina lang na mamumulang mukha ng misis ko sa galit dahil sa biglang pasok ng mga tao ay tila ba natulala ito at namutla. Anong ginagawa mo dito? Di ba nasa Saudi ka? Pautal-utal na sabi nito. Pero ako ay hindi na makapagpigil kaya umigkas na agad ang kamay ko sa mukha ng misis ko at ubod ng lakas ko itong inundayan. Pero, sir, wag mong gagawin yan. Sabay na biglang hawak sa kamay ko ng isang pulis. Wala na silang kawala at may matibay ka na ebidensya laban sa kanila. Kapag sinaktan mo sila ay maaring mabaliktad ka pa at mapunta sa wala ang pinaglalaban mo, sabi ng pulis sa akin habang yakap-yakap ako nito. Kaya hindi ko man nasaktan ang misis ko ay masasakit naman na salita ang lumabas sa bibig ko. Akala mo ba natutuwa ako sa mga pinaggagawa mo? Sobrang sakit, ang sakit-sakit. Pinakasalan kita at ipinagmalaki. Nag-abroad ako para ipamukha sa mga magulang mo na kahit naguro ka at tambay ako ay may mabuti akong hangarin sa iyo. Pero ikaw mismo ang gumawa ng ikasisira ng pamilya na pilit ko na itinatayo. Ikaw na iginagalang nila at inirerespeto ng mga tao ay baliktad sa totoo dahil ang kakatihan ng katawan mo ang iyong pinagbigyan. Halos hindi ko na mabigkas ang mga salita sa misis ko sa labis na pag-iyak ay sobrang galit ko. Grabeng pagtitiis ang ginagawa ko sa Saudi, ang init, ang lamig, ang gutom, lahat yan tiniis ko para sa inyo. Pero ito pa ang lahat ng kapalit ng sakripisyo ko. Sigaw ko pa, habang pinupusasan ang misis ko at ang plano ko sana na tahimik na pagrereklamo ay hindi natupad dahil hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Hindi ko akalain na halos buong barangay yata sa amin ang nanonood sa eksena namin at halos lahat sila ay may hawak na cellphone habang pinapanood ang pag-aresto sa asawa ko. Walang hiya. Kunwari ay mabait ka sa pamilya ng kumpare ko, pero ang katawan pala ng misis nito ang nilalapa mo. Ito ang sabi ni paring Magno kay Nognog nang ilabas ito sa bahay ng mga pulis habang nakaposas ito. Pero dahil biglang pagsulpot ni paring Magno ay mabilis ang kamay nito na tumama sa mukha ni Nognog, maging ang mga kaibigan ko na tropa ni paring Magno ay nakisuntok na rin. Kaya ang barangay at mga pulis ay halos walang nagawa kahit na panay ang sigaw at awat nito. Natigil lamang ito nang makita nilang makahandusay na si Negro at tila ba wala na itong malay. At si paring Magno ay nakita ko rin na pinusasa ng mga pulis at inaresto ito dahil sa pananakit kay Nognog. Misis, inaaresto ka namin sa salang pagtataksil sa asawa mo, sabi ng pulis na kumakausap sa misis ko nang dumating na kami ng presinto. Wala kaming ginawang masama. Doon ko lang pinatulog si Nognog at alam ito ng asawa ko. Sa katunayan nga ay nag-video call pa kami para ipakita ko na kasama ko si Nognog sa bahay, sabi niya. Ito ang mga katibayan, sabay pakita ko ng mga video ni Mrs. habang sarap-sarap sa mga ayuda ni Negro. Di ba nagpaalam naman ako sa iyo? Di ba pinag-usapan na natin ito? Na habang wala ka pa ay si Nognog muna ang bahala, naluluhang pakiusap ng Mrs. ko sa akin. Iyon ang akala mo. Sa palagay mo ba ay pumapayag ako na araruhin ka ng ibang tao, samantalang ako ay naghihirap sa ibang bansa? At sinong asawa ang papayag ng ganoong setup? Tanong ko pa sa misis ko na sa sobrang gigil ko, at kung wala nga lang pulis sa harapan ko, ay baka tuluyan na saktan ko na ito. Grabe ang inabot ni Nognog, nabalian daw ng buto. Malamang magtatagal pa sa ospital iyon. Kaya lang kawawa si Magno dahil siya lang ang nahuli sa mga nanakit kay Negro. Ito ang naririnig ko na usapan nang lumabas na ako ng presinto. Kaya naman agad ko na pinuntahan si pare na ikulong din daw, sabi ng mga tao. Kinabukasan ay bumalik na ako sa bahay namin at nakita ko ang gulo ng bahay sa nangyaring pag-aresto kagabi. Grabe talaga ang ginawa nila sa akin. Hindi lang pala ang misis ko ang ginamit ni Nognog,
dahil halos lahat pala ng gamit ko dito sa bahay ay ipinagamit ng misis ko sa kanyang kalaguyo. Parang sila na talaga ang tunay na mag-asawa na nagsasama dito. Pero nang matapos na ako sa pagliligpit ay doon na ako nakaramdam ng pagod. Sa sobrang tahimik ng paligid ay napapaluha ako habang pinagmamasdan ko ang bawat pose ng bahay na dahan-dahan ko na ipinatayo sa pagtatrabaho ko sa Saudi. Pero sino pa ang titira dito? Paano muling magliliwanag ang bahay na matyaga kong ipinundar kung ang misis ko naman ay nasa kulungan at ang anak ko ay nasa probinsya? Hindi ko yata kayang mabuhay na mag-isa dito. Ang dating tawa at mga halakhak, ang ligaya at saya namin mag-asawa noong nagumpisa pa lang kami ay muling sumasariwa sa akin. Tanging ang pader na dingding lang ang mga saksi sa tunay na pagmamahal ko sa aking asawa at anak. Pero ngayon ay naglaho na ito, kahit anong liwanag ng ilaw ng bahay ko, ay tila ba dilim lang ang nakikita ko. Lungkot ang pagtitiis na naramdaman ko sa Saudi sa mahabang taon ko na pagtatrabaho. Pero ngayon na tuluyan na akong bumalik ay hindi lang lungkot ang nandito sa dibdib ko, kundi kasama ang puot at galit. Salamat pare, pasensya ka na, hindi ko na napigilan ang sarili ko kagabi kaya nasaktan ko si Nobnob. Napakayabang kasi niya at pinipigilan niya ako na lumapit sa misis mo noon. Akala siguro siya ay matatakot ako sa kanya, kahit na doble pa ang laki niya sa akin ay hindi niya ako masisindak. Ito ang sabi sa akin ni paring Magno nang tulungan ko itong ilabas sa presinto at bayaran ang danyos na kailangan para makalaya siya. Pare, hindi lang pala isang kamera ang nandito. Maraming anggulo, sadyang nilagyan ng kamera ang bawat sulok. Ito ang sabi pa ni pare nang ipacheck ko sa kanya ang bahay. Doon namin natuklasan na hindi lang isang kamera ang naka-install sa bahay, at nang panoorin namin ang bawat kuha nito ay halos hindi makatingin si Paring Magno sa video. Halos 24 hours pa lang naka-video ang bahay at lahat ng ginagawa ng misis ko at ni Nognog ay kuhang-kuha sa lahat ng anggulo at mukhang pinagkakitaan pa ito. Kaya nang sundan ni Paring Magno ang mga site na pinag-uploadan ng mga video ni Mrs. ay halos umabot sa 100 video meron ito. Talaga palang kalat na ang mukha ng asawa ko at kahit saang porn site ay naka-upload ito. Kaya nagpatulong na ako sa kinaukulan para mabura ang mga ito at pigilan ang tuluyang pagkalat. Kaya makalipas lang ang 1 linggo. Ang mga teknisyan ng isang telco at 4 na mga tauhan nito ay tuluyan din inaresto at sinampahan ko ng kaso, na hindi ko rin akalain na mabigat pala ang parusa sa mga gumawa at nagpapakalat ng ganoong pribadong video. Pero ang akala ko magiging masaya na ako sa pagkakaaresto sa misis ko, ay hindi pala ganoon kadali yun. Papa, kailan pupunta si Mama dito? Ito ang tanong ng anak ko sa akin nang umuwi na ako sa nanay ko kung saan nagbabakasyon ang aking anak. Lahat sila doon ay walang alam kung ano ang nangyari sa amin. Anak, sana isinabay mo na ang asawa mo pag-uwi dito. Naawa na ako sa apo. Panay tanong sa akin ng kanyang ina, sabi ng nanay ko. May problema ba kayo? May inaasikaso lang po sa school. Susunod din dito iyon pagdadahilan ko pa sa aking nanay. Pero lumipas pa ang mga linggo, kahit nakasama ako ng anak ko, at ipinapasyal ko ito ay ang ina pa rin niya ang kanyang hinahanap. Kung masakit na makita ko na inaararo ng iba ang misis ko, ay mas masakit pala na makita na umiiyak ang anak mo at naghahanap ng magulang na hindi niya alam kung kailan niya muling makikita. Napakasakit talaga. Lalo na kapag natutulog ang anak ko na yakap-yakap nito ang picture ng kanyang ina at nagmamadali sa pagtulog sa gabi dahil inaasahan niya na sa muling paggising ay nasa tabi na niya ang kanyang ina. Ang dating luha ko na halos matuyo na dahil sa mga ginawa ng misis ko para hindi na siya makapagturo pa sa lahat ng paaralan sa Pilipinas, ito ang sabi ng school head na pinapasukan ng misis ko. Pero nasaktan din ako pero ngayon ay hindi ko na muling mapigilan ang pagdaloy nito,
lalo kapag nakikita ko ang nag-iisang anak namin na nangangarap na muli kaming magsasama-sama. Mas matimbang pala talaga ang anak kaysa sa asawa. Kailangan ko ba natiisin ang sakit na ginawa ng misis ko para lang maging masaya ang anak ko? Ito ang umiiyak na sabi ko sa aking nanay habang nakayakap ako sa kanya. Para akong bata na nagsusumbong sa ina dahil hindi ko na mapigilan ang kinikimkim ko na sa loobin, kaya ikinuwento ko na sa nanay ko ang lahat. Anak, ang pagpapatawad ang tunay na magpapagaan ng dinadala mo sa dibdib mo. Ang pagpapatawad din ang susi para maging maligaya. Ito ang mahinahong sabi sa akin ni nanay habang hinahaplos nito ang ulo ko. Dati rin public school teacher ang nanay ko, pero kahit na-retired na ito ay ang paggalang ng mga tao at estudyante niya ay nandoon pa rin, at iyon ang nais ni nanay na manatili sa aking asawa. Nagkamali at nagkasala ang asawa mo sa iyo. Pero hindi siya masamang guro at lalong hindi siya masamang ina. Tama nga si nanay. Masamang asawa siya sa akin pero kahit kailan ay hindi siya naging masamang magulang. Pero paano ang gagawin ko? Papa, totoo. Pupunta na si mama dito. Susunduin mo na siya. Ito ang masayang tanong ng anak ko sa akin nang magpaalam ako na babalik ng Manila para sunduin ito. Sir, nasa proseso na po ang penalty na maaring ipataw kay Maam dahil sa mga nagawa niya. Hindi karapat-dapat na huwaran at baka tularan pa ng mga estudyante. Mabigat na parusa ang maaring ipataw sa kanya na magreresulta ng pagkakatanggal niya bilang guro at pagkawala ng kanyang lisensya. Sa narinig ko, dahil pinagtiyagaan din at inaaral din ng husto ng asawa ko ang pagiging guro, pero kung iyon ang hatol sa kanya, ay wala na akong magagawa lalo na sila mismo ang nakakita ng mga video ni Mrs. Patawarin mo ako, nagsisi na ako sa mga nagawa ko. Nagkamali ako sa pag-aakala na okay lang sa iyo ang mga ginagawa ko. Nadala lang ako sa matinding emosyon at tawag ng laman na hindi ko maiwasan, pero dahil nandito ka na ay sisiguraduhin ko na hindi na maulit iyon. Paulit-ulit na sabi ng misis ko sa akin. Pero nang akmang yayakap ito ay umiwas ako, hindi ko pa kaya na dumikit sa katawan ko ang katawan niya na ipinaubaya kay Nubnob. Pinatawad ko siya, hindi para kung kanino kundi para sa anak ko. Nasaktan ako, masakit na makitang inaangkin ng ibang lalaki ang maganda at mahal mong asawa. Pero ang realidad ng buhay ay may anak kami na dapat magpatuloy kung ano ang nakitang mabuti ng anak ko sa kanyang ina, at ay iyon pa rin ang dapat niyang makita. May mga nagsabi sa akin na uto-uto raw ako at madaling mapaniwala sa matamis na dila ng misis ko. Pero kung alam lang nila ang nararamdaman ko, marahil ay hindi nila masasabi iyon, Mama, I love you. Miss na kita. Sabay yakap at halik ng anak sa kanyang ina na halos ayaw nang humiwalay pa dahil sa ilang buwan na hindi pagkikita nila. Tama ang nanay, magiging maluwag ang sumisikip na dibdib ko at magiging masaya ako kung makikita ko na masaya ang taong mahal ko. Sa ngayon ay nandito ako sa Australia at muling nag-abroad para makalimot sa mga nangyari sa akin. Ipinagbili ko na rin ang bahay namin. Doon sa lugar ng mga magulang ko na hindi kilala ang misis ko ay ipinatayo ko sila ng bahay. Hindi na rin muling nakabalik pa ang asawa ko sa pagiging guro, pero sadyang may angking talino talaga ang asawa ko, dahil sa perang iniwan ko sa kanila ay ginamit niya sa negosyo at sa ngayon ay siyang pinakamalaking grocery store sa lugar namin. Hindi na kami nagbalikan pa ng asawa ko, para na lang sa bata ang usapan namin. Panahon na rin siguro ang makapagsasabi kung babalik pa ang pagmamahal ko sa asawa ko dahil sa kasalukuyan ay nandito pa rin sa dibdib ang sakit na dulot ng ginawa niya kahit ilang taon na ang nakalipas. Wala rin ako nabalitaan na naging karelasyon muli ng asawa ko simula nang mangyari iyon. Hindi na rin ako nag-isip na mag-asawa rin dito. Madalas din siyang nag-update sa akin tungkol sa negosyo niya. At nag-uusap-usap kaming tatlo ng anak ko. Pare, ano kaya kung kunin mo na lang sila?
Dito na lang kayo magsama-sama, tutal ilang taon na ang nakakalipas, sabi ni paring Magno habang nasa trabaho kami. Si paring Magno rin kasi ang dahilan kung bakit ako nandito sa Australia dahil sa tulong niya. Siguro kung hindi rin sa kanya ay baka nagmukmok lang ako doon sa Pilipinas at patuloy na inaalala ang sakit na ginawa ng misis ko. Pare, saka na lang darating tayo dyan. Sa ngayon ay tama na muna na nasa malayo ako para hindi ko maalala ang masakit na alaala ni Negro na umayuda sa misis ko. Sabi ko sa aking kaibigan, mas minarapat pa talaga natin na tayo ang masaktan at magtiis. At mas ninanais talaga natin na tayo ang masaktan at magdusa, huwag lang ang ating tunay na mahal.